Magandang araw mga bata! Halina't matuto sa MTB MLE1, Quarter 3, Week 1. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na nakalalahok ng masigla sa mga talakayan sa klase, kaugnay ng pamilyar na paksa. Natutukoy at nagagamit ng wasto ang mga salitang magkakasing kahulugan. Nabibigyang pansin ang mahahalagang detalye ng mga tekstong nagsasalaysay ayon sa antas o level. Inyo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat sa sagutang papel. Unang bilang, ano ang dapat kainin ng mga bata para hindi sila maging sakitin? A. Gulay at prutas. B. Candy at biskwit. C. Chips at tsokolate. Ikalawang bilang. Alin sa mga salita ang may huling tunog na S? A. Saging. B. Kalamansi. C. Lansones. Ikatlong bilang. Kapag isinulat mo ang baybay ng nasa loob ng panaklong, bas, ya, ba. Ano ang salitang mabubuo? A. Babasya. B. Yababas. C. Bayabas. Ikaapat na bilang. Ang batang mahilig kumain ng gulay at prutas ay malusog. Ano ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit? A. Malakas. B. Mahina. C. Matamlay. Ikalimang bilang. Ang detalye ng kwento ay mayroong puwang na pangyayari. A. Paunang kwento. B. Gitnang pangyayari. C. Sunod-sunod na pangyayari. Tayo muna ay magbalik tanaw. Iguhit ang malungkot na mukha kung problema at masayang mukha kung solusyon ang nakasalungguhit sa pangungusap. Unang bilang, pinababasa si Sonia araw-araw ng kanyang nanay dahil hirap pa itong magbasa. Ikalawang bilang, hindi makasabay sa online class si Mira dahil sabay sila ng kuya niya. Kaya, pinanunood na lang niya ang video lesson na pinapadala ng kanyang guro. Ikatlong bilang, tamad at ipinagpapaliban niya ang pagsagot sa module dahil dito, pinagbawalan siya na humawak ng cellphone hanggat hindi pa natatapos ang module. Ikaapat na bilang, hirap si nanay na maintindihan ang aralin sa MTB. Kaya, nagpunta siya sa school learning clinic para magtanong tungkol dito. Ikalimang bilang, pinakukuwento muli ng guro ang kwentong binasa kay Ami. Ngunit hindi niya kayang ikwento ng pasalita. Kaya, iginuhit na lamang niya ito. Pagpapakilala ng aralin. Tayo nang manood. Magandang araw! Samahan mo ako para manood ng video presentation tungkol sa masustansyang pagkain gamit ang YouTube video presentation. Ngayon, inyong sagutin ang mga tanong. Ano ang paksang tinatalakay sa kwento? Masama ba ang mga gulay sa kwento na pinanood mo? Bakit kailangan kumain ng gulay ang mga bata? Sino ang mga dumating na malungkot ang mga mukha sa kwento? Tama, mga gulay at prutas. Ano ang ininom ng bata sa kwento? Tama, soft drinks. Basahin mo ang pares ng salita.
Ano ang huling tunog ng dalawang salita? Ngayon, tayo ay dumako sa mga salitang magkasing kahulugan. Unang bilang, malasa, malinamnam. Ikalawang bilang, mataba, malusog. Ikatlong bilang, malakas, matibay. Ikaapat na bilang, payat, manipis. Ikalimang bilang, matamlay, mahina. Ngayon, ating basahin ang mga pangungusap na may salitang magkasing kahulugan. Unang bilang, ang gatas ay malasa. Ang keso na mula sa gatas ay malinamnam. Ikalawang bilang, ang batang hindi kumakain ng sapat ay payat. Walang hilig kumain ng prutas at gulay si Sas, kaya katawan ay manipis. Ikatlong bilang, ang batang kumakain ng tama ay malusog. Ang batang mataba basta pagkain ay masustansya, siya ay lalong lalakas. Ikaapat na bilang, hindi wasto ang pagkain kaya siya ay matamlay. Kapag pagkain ay hindi sapat, katawan ay mahina. Ikalimang bilang, kung ang pagkain ay sapat, bata ay malakas. Anuman hamon ng buhay, siya ay matibay. Mga bata, sa pagpapaunlad ng bokabularyo, maaring gumamit ng mga pares ng salita na magkasing kahulugan. Ngayon, ating pag-aralan ang detalye ng kwento na napakinggan. Alam mo ba na bawat lugar sa Pilipinas ay may kani-kanyang panlasa at uri ng pagkain na tinatawag na kultura sa pagkain? Pakinggan ang kwento habang binabasa ng tagapaggabay. Handa na ba kayo makinig, mga bata? Ating basahin ang kwento, ang malinamnam na sopas ni Pam. Kaarawan na naman ni Pam. Nagluto ng malinamnam na sopas at pansit si Nanay Marites. Bumili naman ng cake na matamis si Tatay Tam. Nilalagyan din ng gulay at karne ang sopas ni Nanay Marites. Ngunit ang pinakagusto niya ay ang malinamnam na sopas. Ito kasi ang kilalang sopas sa lugar nila dahil itinitinda rin ito ni Nanay Marites. Masarap, masustansya at malinamnam pa. Mga bata, ang detalye sa kwento ay nakatutulong upang masagot ang mga tanong sa napakinggan o nabasang kwento. Ngayon, para inyong malaman ang mga detalye ng kwento, sagutin ang mga tanong. Ano ang pamagat ng kwento? Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano-ano ang mga inihanda sa kaarawan ni Pam? Mahusay, mga bata! Ngayon, kayo ay handa na sa pagsagot sa mga gawain. Gawain. Sa pinggan na ito ay iguguhit ang masustansyang pagkain na dapat kainin ng batang katulad mo. Isulat sa sagutang papel. Para sa susunod na gawain, basahin at tukuyin ang kahulugan ng salitang ginamit sa pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Unang bilang, ang gatas ay malasa. A. Masarap. B. Malinamnam. C. Makrema. Ikalawang bilang, ang batang hindi kumakain ng sapat ay payat. A. Butot balat. B. Manipis. C. Makapal. Ikatlong bilang, ang batang kumakain ng tama ay malusog.
A. Mataba, B. Masaya, C. Mapayat. Ika-4 na bilang, kung hindi wasto ang pagkain, ang bata ay magiging matamlay. A. Malakas, B. Mahina, C. Mapayat. Ika-5 bilang, kapag may wastong pagkain, ang bata ay malakas. A. Mataba, B. Masigla, C. Matibay. Para sa huling gawain, ibigay ang detalye ng kwentong napakinggan mula sa Aralin 5. Isulat sa sagutang papel. Pamagat ng kwento, mga tauhan sa kwento, mga inihanda sa kaarawan ni Pam. Mga bata, inyong tandaan, wastong pagkain ang dapat mong kainin tulad ng gulay, protina, kanin at prutas. Ang mga salita ay mayroong kasing kahulugan na ginagamit sa pangungusap. Ang kwento ay madaling maunawaan kung nakadetalye ang bawat pangyayari. Para naman sa pag-alam sa natutuhan, gumuhit ng 5 masustansyang pagkain sa loob ng kahon at kulayan ito. Pampalakas, pampatangkad, at pampasigla. Inyo rin sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Para sa bilang 1 hanggang 5, piliin ang letra na may tamang sagot at isulat sa sagutang papel. Unang bilang, ang bawat lugar sa NCR ay may kani-kaniyang lasa at luto ng pagkain. Ito ay tinatawag na kultura sa A. Pananamit, B. Pagkain, C. Wika. Ikalawang bilang, saan makikita ang letra o tunog sa salitang maitim? A. Una, B. Gitna, C. Hulihan. Ikatlong bilang, paano ang tamang pagpapantig sa salitang kamatis? A, B, C. Ika-4 na bilang, ano ang kahulugan ng salitang makislap? A, malabo, B, makintab, C, makinang. Ika-5 bilang, ang pagkasunod-sunod ng kwento ay tinatawag na A. Buod, B. Detalye, C. Wakas. Para naman sa pagninilay, lagyan ng check ang loob ng kahon kung tama ang kulturang tinatalakay tungkol sa pagkain. Unang bilang, ang pandesal ay ang uri ng tinapay na kadalasang almusal ng mga Pilipino. Ikalawang bilang, ang pagkain sa NCR ay may lutong kanluranin. Ikatlong bilang, kumuha ng maraming pagkain kung may handaan. Ika-4 na bilang, pwedeng ulam ang mga junk food. Ika-5 bilang, ang gatas ay mainam sa mga batang maliit. Magaling! At naisagawa mo ang lahat ng iyong gawain. Kung mayroon kang hindi maunawaan, ay makipag-ugnayan ka o ang iyong magulang o guardian sa iyong guro sa pamamagitan ng chat. Para sa karagdagang pangunawa sa aralin sa MTB MLE1, maaari kang manood sa DepEd TV IBC 13. Ito ay tuwing Lunes at Martes, 8:25 hanggang 8:50 ng umaga. Salamat sa pakikinig mga bata. Paalam!